Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa gabing ito, ipinagdiriwang natin ang tatlong malalalim na biyayang iniwan sa atin ng Panginoon sa huling hapunan. Ang Eucharistia, ang pagkapari, at ang utos na pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod. Eucharistia, pagpapari, at paglilingkod. Pero nais kong pagtuunan ng pansin ngayong gabi ang isang napakatinding paanyaya ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Nang sabihin niya, narito ang aking katawan, kainin ninyo ito. At sinabi rin niya, narito ang aking dugo, inumin ninyo ito. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang utos ng Diyos kay Moises. Kumuha kayo ng isang kordero. Ibig sabihin, biserong tupa. Ihanda ninyo ito, litsunin, at kainin ng buong sambahayan. Ito ang naging ritual ng Paskwa ng mga Israelita. Passover sa Ingles. Ang dugo ng biserong tupa o kordero ang naging tanda ng kanilang kaligtasan sa gabi ng paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya't sa ating pananampalataya, ang korderong iyon ay inangkin ng ating tradisyong Kristiyano. Galing siya sa Judaism, sa Hudaismo. Inangkin natin sa ating tradisyong Kristiyano bilang larawan ni Kristo, ang kordero ng Diyos, ang korderong tumutubos, nagpapalaya, ang korderong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ngunit isipin ninyo ito, ano ang pakiramdam ng inaanyayahan na kainin ang isang taong tinuturing mong kaibigan, guro at Panginoon? Ang nagsabi ng kainin ninyo ito ay mismong taong minamahal mo. Paano mo kakainin ang laman ng kaibigan mo? Naalala ko tuloy ang isang kwento ng isang kapatid ko. 13 ho kaming magkakapatid. Yung pangalawa mula sa panganay, ang pangalan ay Nestor. Bumili daw ng biik ang nanay ko. Pinalaki niya yung biik para ibenta sa nalalapit naming pistang bayan. Pero itong si Kuya, naaliw siya at napamahal sa biik kasi inalagaan niya, pinaliliguan daw niya, pinakakain niya, at nilalambing. Binigyan pa nga ng pangalan, hindi ko na matandaan kung ano ang pangalang binigay niya. Pero kaibigan ang turing niya sa biik niya. Dumating ang araw ng piyesta namin. Ibinenta ang baboy. At bilang bahagi ng kabayaran,
may kaunting karne na dinala si nanay pauwi. Niluto niya ito bilang ulam para sa hapunan. Nang malaman ni Nestor kung sino ba yung laman ng nilagang baboy, tumayo siya, lumabas ng bahay, at tumanggi na kumain at umiiyak. Ang sabi ng nanay, "Na paano ka?" Ang sagot niya, "Hindi ko kayang kainin ang kaibigan ko." Ganyan din ang naging damdamin ni Simon Pedro nang nilapitan siya ni Jesus para hugasan ang kanyang mga paa. Hindi, Panginoon. Hindi ko papayagan ito. Siguro ganoon din ang naging damdamin ng ilang mga alagad na tumiwalag kay Jesus. Nung marinig siya na sabihin niya, "Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin." Ano sila, kanibal? Napakalakas ng dating. Sino bang hindi mabibigla o may iskandalo sa ganitong klaseng pangungusap? Pero ito ang diwa ng Eucharistia, ang lubos na pagbibigay o paghahandog ng sarili ng isang taong totoong umiibig at nagmamahal. Ang isang tunay na nagmamahal, handa siyang ialay ang lahat, maging sariling katawan at dugo. Handa niyang isubo ang kanyang buong pagkatao. Hindi sapat kay Jesus na sabihin lang niya na mahal niya tayo. Binigay niya ang sarili niya mismo sa atin bilang pagkain, bilang inumin, bilang buhay na nagbibigay buhay. At hindi lang sapat yun, pinaalala pa sa atin, ulit-ulitin daw natin, "Gawin ninyo bilang paggunita sa akin." At bakit? Dahil hindi tayo pwedeng makibahagi sa kanyang misyon kung hindi muna tayo makikibahagi sa kanyang buhay, sa kanyang pagdurusa, sa kanyang kamatayan. Kung hindi natin siya tatanggapin sa ating pagkatao, paano natin siya may pamamalas sa ating kapwa? Sa bawat pagtanggap natin ng Eucharistia, sa komunyon, sinasabi ng Panginoon, "Hindi mo lang ako tinitingnan, hindi mo lang ako pinakikinggan, tanggapin mo ako. Gawin mo akong bahagi ng katawan mo. Tanggapin mo ako bilang pagkain at inumin. Hayaan mong busugin ka ng laman at dugo ko. At sa ganitong paraan, ikaw ay magiging bahagi ng katawan ko. At bilang kabahagi ni Kristo, ikaw ay magiging katuwang niya sa kanyang misyon, sa kanyang gawain ng pagtubos." Ito po ang naging homilya ko kanina sa misa ng pagbabasbas sa mga banal na langis ng simbahan, na tayo'y isang bayang hinirang, ang Kristo si Jesus. Pero kapag tayo mismo ay pinahiran ng langis, nakikibahagi tayo sa katawan ni Kristo. Ibig sabihin,
Huwag nating hanapin si Kristo sa kung saan-saan. Walang saysay ang mga larawan, kaya kapag mahal na araw, tinatakpan natin upang makita natin si Kristo sa isa't isa. Tinatanggap mo ang salita niya at tinatanggap mo ang laman at dugo niya sa Eucharistia. Paano kanya hindi babaguhin? Upang maging kaisa niya, kalahok sa kanyang gawain sa pagtubos sa daigdig. Kaya't ngayong gabi, habang isinasagawa natin ang paghuhugas ng paa, tandaan natin, ito ang tanda ng pagkaing tinanggap natin, na tayo din ay matutong maghugas ng paa ng ating kapwa, matutong magpakumbaba, matutong maging lingkod. Hindi ho ito seremonyas lamang. Ito ang isinasabuhay natin sa bawat Eucharistia. Kaya nung sina Santiago at Juan ay nakikiusap na mapwesto sa kaliwat kanan ni Jesus, nasaway sila, napagsabihan sila, hindi yan ang kahulugan ng maging alagad. Hindi ang mag-Diyos-Diyosan. Narinig natin sa ating unang pagbasa ang sumpa ng Panginoon, parurusahan ko ang mga nagdi-Diyos-Diyosan, ang sabi niya. Ang bawat alagad ay tinatawag na magpakumbaba, maging lingkod. Yon ang kahulugan ng maging tagasunod ni Kristo. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot sa lalim ng pag-ibig ng Diyos. Huwag nating atrasan o tanggihan ang paanyaya ni Jesus. Kaya nga nasabi niya kay Simon Pedro, kung di mo ako papayagan na hugasan ka, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa aking buhay. Ngunit kung tatanggapin mo ako, ikaw man ay magiging tagapaghugas ng paa, magiging tagapagpasan ng krus, at magiging tagapagbahagi ng buhay. Kaya't ngayong gabi, habang binabasbasan natin ang tinapay at alak, habang hinuhugasan natin ang paa ng isa't isa, muling umuukit ang Panginoon ng kanyang utos, hindi sa bato, hindi sa papel, kundi sa puso. At ang utos niya sa atin, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala, bilang paggunita sa akin. Alalahanin natin siyang lagi, hindi lamang sa panalangin, kundi sa ating pakikibahagi sa kanyang buhay, sa kanyang pag-ibig, at sa kanyang misyon sa lipunan at daigdig.
Dear graduates and completers of San Jose de Navotas Academy, happy moving up to all of you, my dear Hosenian completers and graduates. This is indeed a joyful day, and I am so happy for all of you. Whether you are finishing preschool, grade 6, grade 10, or grade 12, you made it through a year of learning, growing, and becoming stronger in mind and heart. I also want to say thank you to your parents, teachers, administrators, and school leaders who have supported and cheered you on every step of the way. You are not just smart students, you are also kind, caring, and ready to make the world a better place. That is what it means to live the Hosenian values of excellence, helping others and taking care of God's creation. Wherever you go next, you can make a difference by doing good things, big or small, with love and honesty. In this Jubilee year, you are called to be pilgrims of hope, children and teens who bring joy, peace, and God's light to the people around you. You don't have to wait until you're older to do great things. Every kind word, every helpful hand, every act of courage matters. Keep shining brightly and walking with Jesus as your travel companion. This is Cardinal Pablo Virgilio David, Bishop of Caloocan. Congratulations to all of you.